Isang mapagpala at nawa ay ligtas at nasa maayos tayo na lugar sa mga oras na ito, no? Sa kabila ng masungit na panahon o sa ulan, malakas na ulan na dala ng habagat, nawa ang bawat isa sa atin ay nandito pa din kasama namin para sa early morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Bago tayo magsimula, samahan po natin sa isang panalangin. Aming Ama, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito. Salamat po aming Ama na sa kabila ng sungit ng panahon o baha sa karamihang lugar o aming Ama ay muli ay pinagsama-sama niyo pa rin po kami sa mga oras na ito, kahit man lang sa paraang digital, upang aming mapag-aralan ang iyong mga salita o aming Ama Lord. Nawa po ito ay patuloy na magbigay ng kalakasan, ng pag-asa, at gabay sa bawat isa sa amin sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po Lord at patuloy niyo po kaming samahan o aming Ama hanggang sa pagtatapos ng aming gawain na ito sa araw na ito. In Jesus' name we pray, Amen. So, yun nga, di ba? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. May maayos na tahanan na masisilungan at higit sa lahat, may pagkain at walang may sakit sa bawat isa sa atin, no? So, ang pagbabasihan ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay mula sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. So babasahin ko siya mula sa New International Version. So ang title ng ating pag-uusapan sa araw na ito ay Living Sacrifice. So 12, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, living sacrifice. So, dito sa binasa natin, no, mga kapatid, hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na ialay ang ating buong katawan, ating buong buhay, at kakayahan sa Diyos, di ba? Hindi katulad ito nung mga unang panahon, di ba? Kaya nung lumang tradisyon, di ba? Ang pag-aalay nila yung mga patay na hayop, di ba? Ito yung mga inaalay nila sa altar, di ba? Sa halip, ang hinihingi sa atin ay ang araw-araw na pamumuhay na malinis at sumusunod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. At upang tayo magkaroon, syempre, ng maayos na buhay. Ito mga kapatid ay hindi rin isang panandalian o temporary na gawain ng dapat, di ba? Sa halip, kailangan natin ito ay pag-ukulan natin ng oras at ng panahon na kasama ang ating Panginoon. So, alalahanin natin na ang ating salvation, ang ating kaligtasan, ay hindi nagdedepende lamang sa ating gawa. Di ba? Kundi sa higit sa lahat ay hindi ito nagdedepende sa ating gawa, kung hindi ito ay higit sa lahat dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon. So, ang magabay na dapat nating tandaan para tayo ay maging mamuhay ng maayos o naayon sa kagustuhan ng Panginoon, di ba? Ang paalala dito ay unang-una, do not conform. Ibig sabihin, huwag tayong sumunod sa nakagawian ng nakakarami, di ba? Sa halip, tayo ay mamuhay na maging kalugod-lugod habang tayo ay namumuhay at maging kalugod-lugod sa ating Panginoon, isa-isip natin na hindi ito magagawa ng tayo lamang. So, kailangan din natin ang mga tao sa ating paligid. Pero, syempre, sila may mga magandang halimbawa. Sa madaling salita, huwag tayong mamuhay din ng para sa sarili lamang natin. So, be mindful of others. Kasi dahil sila din ay kailangan natin, dapat at kailangan maimpluwensyahan natin na mamuhay na ayon sa plano at nais ng Panginoon. Kasi 'di ba, habang malakas pa ang ating isipan, ang ating pangatawan, maging mabuting halimbawa tayo sa ating kapwa. So huwag nating hayaan o huwag nating gamitin yung ating physical strength sa mga araw na to, sa mga oras na ito, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang magdulot sa kanila ng kalungkutan or pighati or kasawian, 'di ba? Lately, ang nababasa, naririnig sa balita ay ang mga sunod-sunod, diba, na violence sa school. So, sana ay
hindi maging ganoon ang ating pananaw. Kumbaga, paano natin gamitin ang ating habang kabataan pa natin ay gumawa tayo ng mga masama sa ating kapwa. Sumunod, kailangan din natin ang ating simbahan. So, kailangan tayo magkaroon ng mga taong nakapaligid sa atin na makakapagbigay ng lakas ng loob at makakapagsaway or makakapagsabi, di ba, kung ano yung hindi maganda upang magbigay din ng direksyon sa atin at maaari nating makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon upang tayo ay mamuhay ng maayos at makabuluhan. Di ba? Kaya hangarin namin dito sa St. Paul United Methodist Church na kahit itong simpleng pakikinig ng early morning devotion, nawa kami magbigay ng lakas sa inyo. Hindi man kung tayo magkakasama sa pisikal na paraan, panalangin namin na tayo ay maging isa sa pagbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sunod, ang sabi dito ay be transformed. Tayo ay magbago. Kasi ang pagbabago ay dapat na nagmumula sa loob, 'di ba, sa puso natin palabas. Kasi 'di ba sabi nga ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pinapasok natin sa bibig, kundi ang lumalabas dito. Lagi nating isaisip ang mga consequence or epekto bago tayo magbitaw ng mga salita. Dapat ang lagi nating tawag doon, sa puso, isiisip natin bago tayo magsalita ay yung mga salita na mamutawi sa ating mga labi ay dapat na magbigay ng pag-asa at pag-ibig. Sunod, renew your mind, sabi. Let the Holy Spirit and God's truth reprogram us. Sabi nga, di ba, may mga machine kinakalawang din, so kailangan silang malinisan, malagyan sila ng oil, di ba, para maling gumana. Ang cellphone na loaded na sa dami ng apps, need din natin ma-reset. Kailangan minsan ma-reprogram pa nga, di ba? So tayo din mga kapatid, pahintulutan natin ang ating Panginoon na siyang mamuno, siyang manguna sa ating mga puso para yung ating gawa ay magkaroon ng mga resulta, kumbaga, na makapagbigay sa Kanya ng papuri. Dahil ang bagong kaisipan, di ba, nagbibigay daan sa isang tao na dapat na maintindihan, maunawaan natin, at higit sa lahat sang ayunan ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, sa panghuli, ang ating binasa ay simpleng tawag lamang, kumbaga, sa ating mga mananampalataya. Simpleng reminder para sa ating buhay natin, di ba? Ito ay ang ialay natin, ang ating buong pang-araw-araw na buhay sa Diyos. Talikuran natin ang ating mga makamundong gawa, mga makabundong bagay, yung mga gawain na hindi nakakapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Or kadalasan pa nga, ito yung mga nagbibigay ng mga hindi magandang resulta sa ating kapwa, di ba? At higit sa lahat, sundin natin kung ano yung mabuti, kung ano yung perfect will ng ating Panginoon. Kasi higit sa lahat, sino man, ano pa man, ang tanging Panginoon ang may pinakamagandang plano sa bawat isa sa atin. So, yun lang mga kapatid, at nawat mag-ingat ang bawat isa sa atin sa parating pa ng mga habagat o mga bagyo. Naway patuloy tayong protektahan ng ating Panginoon, patuloy tayong palakasin sa ating mga pisikal na pangatawan, patuloy tayong magpuri at maglingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po.